until now, umaasa pa rin tayo na someday, itong PhilHealth ay mag-i-improve na kung saan hindi na tayo mangangailangan ng kahit anong private insurance, mga kababayan, di ba? Unfortunately, mga kababayan, nakikita natin dito, lumabas dito sa oral arguments or arguments ng Supreme Court, mga kababayan, na itong mga taong ito na inilagay dyan na administrator na, bilang administrators ng PhilHealth, mga kababayan, na inaasahan ng mga taong tutulong sa kanila, mga kababayan, ay hindi pala talaga okay. Magandang araw po sa inyong lahat and welcome po dito sa ating Tabunin PH channel, mga kababayan. Nandito naman po tayo para pag-usapan natin ito ngayong may nadiscovery tayong issue dito ngayon, mga kababayan. Lalo na dito sa nadiscovery ng Supreme Court, mga kababayan, dito sa PhilHealth. Ito na nga, nako. Tanong natin dito ngayon, mga kababayan, ito palang mga administrators ng PhilHealth, mga kababayan, saan kaya ito kakampi? Kakampi kaya ito ng mga tao na nagko-contribute ng pera sa PhilHealth? O kakampi kaya ito doon sa mga kongresistang kumukuha ng pera sa PhilHealth, mga kababayan? Dito natin malalaman ngayon kasi itong Supreme Court may na-discovery, mga kababayan. Di ba? Oh, ito pag-usapan natin ngayon kasi o kayo diyan lahat ng mga nagko-contribute ng PhilHealth, tignan ninyo ito. Oh, ito may balita tayo. Ito. Papakita natin yung parte ng hindi naman buong argument, oral arguments ng Supreme Court, mga kababayan. Yung parte lang kung saan tinanong dito yung administrator ng PhilHealth, mga kababayan. Okay, o yan lang muna. Diyan, maiksi lang ito yung mga kababayan. Then speed up lang natin yung video para in a way maintindihan naman. Okay lang naman yung pacing ng usapan dito, mga kababayan. Okay? Paki-like and share ng video natin, mga kababayan, para makita ng taong bayan, lalo na doon sa mga nagko-contribute ng PhilHealth, mga kababayan, para maintindihan nila ito. Kung anong nangyayari sa PhilHealth ngayon, mga kababayan, sa administration ni Marcos, mga kababayan. Okay? Ito. By the way, paki-subscribe na rin po sa ating channel. And sa lahat na nakasubscribe na, of course, palakpakan. Okay, mga kababayan, ito, umpisahan na natin. Okay, pakinggi. As one of your submissions to the court. Yes, all right. Your Honor. So, when you speak of government subsidy, do you refer to the funds coming from PAGCOR, Syntax, PCSO, DOH appropriations, or government subsidy that is altogether separate and distinct from these sources? Actually, the Section 37, Section 37 of the Universal Health Insurance Act, Your Honor, says that all the amount necessary to implement this universal health insurance shall be sourced from Yes. those So, that you... my question I would like to repeat is, Mabuti talaga to siya. Nakakabilib talaga to si Associate Justice Amy Lazaro Javier, mga kababayan, kasi ang tapang-tapang kasi yun nga, hindi sinagot eh. Ang simpleng tanong, mga kababayan, of course, palakpakan natin. Buti lang ito talagang itong si Honorable Amy Lazaro Javier talagang binabara itong mga nagdidepensa sa kabulastugan na ginagawa ng mga kongresista, mga kababayan. Kasi nga, ang hirap naman talaga dipensahan. Kaya naintindihan rin natin itong si Attorney Solomon Hermosura, mga kababayan, na ang hirap talagang depensahan ng mga kabulastugan na ginagawa ng administrasyon ngayon. Ito, pagpatuloy natin. when you speak of government subsidy, do you speak of the funds coming from PAGCOR, from Syntax, from PCSO, DOH appropriations, or government subsidy that is independent from these sources altogether? Actually, all those sources of funds, Your Honor, they are implemented through the provisions also under Section 37. Yes. It says, the last paragraph, Your Honor, it says,
the amount necessary to implement the provisions of this act shall be included in the General Appropriations Act Correct. and shall be appropriated under the DOH and the national government subsidy to PhilHealth. Correct. So, is it safe to say that this is an automatic appropriation every single year? Because the funds need not be fixed anymore by the Congress because the amounts are already fixed by law. Oh, ito nga yung sinasabi natin mga kababayan, nung December pa, nung pumutok itong issue na ito dito sa PhilHealth mga kababayan at ng 2025 budget nung siniro subsidy nila mga kababayan. Kasi nga alam natin na nasa batas po yan na 80% ng sin tax na makolekta galing sa PAGCOR, sa liquor, sa cigarettes at sa iba pang mga luxury items mga kababayan ay dapat mapupunta sa PhilHealth. And yet, anong ginagawa ng mga congressman mga kababayan? Siniro subsidy nila. O, di ba? So, kasi kapag nasa law yan, 80% dapat, regardless magkanong amount mga kababayan, still 80% nandun pa rin dapat sa PhilHealth. And yet, anong ginagawa? Zero. O, di ba? So kahit 1,000 pesos lang yung nakolekta na yan kasi yung mga tao hindi umiinom, hindi nagsusugal doon sa PAGCOR, hindi nagsisigarilyo, kaya 1,000 pesos lang yung tax na nakolekta, 80% dyan, dapat nandoon sa PhilHealth mga kababayan. Di ba? O kaya nga ito, dapat automatic, hindi na dapat pinapakialaman yan. Yan ang sabi dito ni Honorable Amy Lazaro Javier mga kababayan. Ito, pagpatuloy natin. Well, my understanding of the So, section... is it the subject of automatic appropriation every year? The law doesn't mention automatic appropriation, Your Honor. Can you please read the provision? Well, Lumusot pa mga kababayan. Nako. Yes. the first part says, Your Honor, the amount necessary to implement this act shall be sourced from the following. And then it's Yes. an enumeration of the sources, Your Honors. All right. And the first one is the total incremental sin tax collections. And in relation to 10351, it says that after deducting the allocations under Republic Act 7171 and 8240, 80% of the O, ayan mga kababayan ha, pinapakita na yung sinasabi kong law. remaining balance of the incremental revenue derived shall be allocated for the universal health care under the National Health Insurance Program, the attainment of the Millennium Development Goals and Health Awareness Program. Is that not automatic? O, dapat automatic yan. Nandiyan nakalagay o mga kababayan, shall be allocated. 80% of the remaining balance of the incremental revenue derived shall be allocated for the universal health care under the National Health Insurance Program. O, di ba? From the PhilHealth's perspective, Your Honor, it receives the appropriations for premium Hindi talaga sinagot mga kababayan. O. contributions of... I'm not even Yes. speaking about premium contributions. I'm just speaking about the sources coming from sin taxes, from PCSO, from PAGCOR. Because the last paragraph of this provision, Your Honors, also specifies the mode of operationalizing this provision. Umiiwas talaga mga kababayan. Ang hirap talaga depensahan ng mga katarantaduhang ginagawa ng Congress mga kababayan. And it says... How? It says the amount necessary to implement the provisions of this act shall be included in the GAA. Of course, it should be Yes. indicated in the GAA because by then, the amounts would have been certain already. All right. So, at any rate, from your statement last time, I gathered that the higher the amount of subsidy you expect from the government through the so-called political negotiation, the lesser the amount of reserve funds you will earmark coming from the accumulated assets of PhilHealth. Is that correct? Coming, the higher the... Yes. No, The no. higher you expect from the Yeah. government through the so-called political negotiation, the I'm- lesser the amount of reserve funds you will earmark coming from the accumulated assets of PhilHealth. So, is that correct? I don't remember that, Your Honor, but I know that the practice of PhilHealth, Your Honor, has been to set the reserve fund
equal to or lower than the Yes, ceiling. but you forgot about your statement already. We just read it back, and I don't wish to read it back again. Anyway, from your statement as well, the amount of reserve funds, it would seem to me, does not depend on the amount of PhilHealth's accumulated revenues, but on the amount it expects to receive from the government, which is a mere expectation that may or may not become real. I'm sorry, Your Honor, I can't, I can't remember saying. All right, it's okay. Nako mga kababayan, umiiwas talaga mga kababayan, nako. Ano ba itong button ko mga kababayan? Pasensya. Ay, hirap na talaga depensahan yan mga kababayan. So, mapatuloy natin. And I just would like to stress that under Section 11 of the Universal Health Care Act, the reserve funds must be sourced from the accumulated revenues of the agency. And when you say accumulated revenues, it means that they already include the taxes or the subsidy from the government and all the monies collected coming from the sources enumerated under Section 37. That is correct, Your Honor. Yes. So with that, Attorney Hermosura, I really thank you very much, and you are excused. Thank you, Your Honor. Palakpakan naman kasi hindi niya nadepinsahan mga kababayan. Nako, Justice. hindi talaga niya nadepinsahan. May I now call on Senior Vice President Lim Siaco of PhilHealth? Ito na mga kababayan, ito. Senior Vice President of PhilHealth mga kababayan, tingnan natin kung kanino ito papanig mga kababayan. Kung papanig ito sa taong bayan na nagko-contribute ng PhilHealth at umaasa doon sa PhilHealth para sa kanilang medical assistance mga kababayan or medical needs, or papanig ito dito sa mga kongresistang gumagawa ng kabulastugan dyan sa PhilHealth mga kababayan. Ito, tingnan natin ha. Ito na. Next questions. Gal naman. Tinatawag pa pala mga kababayan. Pasensya na. Hintay lang po. Forward kayo. Your Honor, that's the time that on the part of, as mentioned, Hintayin lang natin mga kababayan para wala tayong ma-miss na mga punto rito mga kababayan ha. Kasi importante ito. Ito, Senior Vice President ito magsasalita mga kababayan ng PhilHealth. Kaya dapat alam natin kung anong mayayari at anong tunay na estado ng PhilHealth, lalo na sa pera ng PhilHealth mga kababayan. Ayan na. good afternoon, Your Honors. Yes. Ayan Good na. afternoon, Senior Vice President Lim Siaco. Good afternoon. Yes. PhilHealth Senior Vice President yan mga kababayan ha, administrator yan ng PhilHealth. So dapat, in-expect natin dito na ito, dapat kakampihan yung PhilHealth, kakampihan yung, or papanigan yung mga taong bayan na nagbabayad ng kanilang PhilHealth buwan-buwan mga kababayan. Ito. So, would you agree that political negotiation is a principal factor in determining the amount of reserve funds to be fixed by the PhilHealth Board? Your Honor, in coming up of the approved GAA for PhilHealth, PhilHealth submitted the proposal. And based on the evaluation of DBM, You know, it will be incorporated in the NEP, Your Yes. Honor. And during the time that it will be deliberated in the Congress, Your Honor, that's the time that
on the part of, as mentioned by GCC, Your Honor, political negotiations come in. It is either retained based on the NEP or it will be increased, Your Honor, depending on the appreciation of the Congress as well, Your Honor. All right. No, increase or decrease yan. Ngayon nga, siniro eh. Nako, ito talaga halatang halata na. Halatang halata ka na, sir. Dinicrease, increase or decrease yan. Sinabi mo lang na increase eh. Siniro nga. Nako, hindi pa tuloy sinagot yung tanong eh. Right. So does it mean that you still negotiate the transmittal of the appropriations fixed by law under Section 37? Your Honor, we have Section 37, Your Honor, but of course, in the final JA, Your Honor, it is negotiation, Your Honor, PhilHealth, Department of Health, and the Congress, Your Honor, on You have what to negotiate it, notwithstanding the clear command of Section 37 that the appropriations shall come from these funds, from these sources. You have to negotiate. Your Honor, negotiation in the sense that, of course, the Congress asking PhilHealth on its utilization of the previous and the implementation of the program as well, Your Honor. And it is our on the side of PhilHealth, Your Honor, we depend the proposal of the corporation, Your Honor, of course, and that it will be retained based on the NEP or it will be increased, Your Honor. So the percentages are negotiated, even though they are fixed by law, like 50% from PCSO, Your Honor, 80% from Syntax. Do you still negotiate, or it should be automatic? Your Honor, depending on the amount that will be computed by Department of Finance, Your Honor, on the percentages. You know, the amount is a mere arithmetical computation. Sabog, mga kababayan. Ako, panis. Panis eh. Renato Limsiaco Jr., mga kababayan ng PhilHealth Senior Vice President. Pinoprotektahan pa. Kinakampihan pa, pinapanigan pa kung anong ginagawa dito ng mga kongresista, mga kababayan. Kahit huling-huli na may magic dyan sa paggawa ng budget ng PhilHealth, mga kababayan, or subsidy. Kasi nga dapat, mga kababayan, hindi na dapat nagni-negotiate yan, automatic na anyet nako. Kasi ito, representante ito ng PhilHealth, dapat representante ito ng taong bayan, dapat pinapanigan kung anong ikabubuti ng PhilHealth, mga kababayan, anyet pinapanigan pa kung anong ginagawa ng mga kongresista. Mga kababayan, ako, hindi na lang aminin na dapat na yan yun i-expected. Anyat hindi ginagawa ng Congress, mga kababayan. Nako! Ito, pag-usapan natin ito mamaya, mga kababayan, pagkatapos nito, ha? Maiksi lang to. We go back Tapusin lang muna natin to. by the percentages fixed by law. Yes, Your Honor. So despite the percentages fixed by law, you know, the actual amount, it's just a computation. So does it mean that Congress is not following the percentages prescribed by law? Your Honor, in the past years, Your Honor, based on the NEP, it is carried, Your Honor, in the General Appropriations Act. You know, my question is very clear. Yes, po. I'm talking Patay. about the percentages fixed by law under Section 37. My impression from your statement is that despite the percentages already fixed by law, the Congress, you still need to negotiate with Congress for the actual percentages that may be included in the GAA for the subsidy of PhilHealth. Is that the reality on the ground? Yes, Your Honor. We tried to... Ayan. Umamin tuloy, mga kababayan. Di ba? Eto na nga. Bakit pa kailangan i-negotiate ng PhilHealth kung magkano yung actual na ibibigay doon sa PhilHealth ng Congress? O magkano ibigay ng Congress doon sa PhilHealth? Nandyan na yan sa law, mga kababayan. Di ba? So basically, dependent pa rin itong PhilHealth, mga kababayan, yung budget or subsidy ng PhilHealth
doon sa kung anong kagustuhan ng mga kongresista, mga kababayan, kahit meron ng batas na dapat 80% niya galing sa syntax, mga kababayan. O klarong-klaro na itong mga kongresista, mga kababayan, nilalabag itong batas na ito, mga kababayan. Diba? At ito, nahuli na nga, mga kababayan. Napaamin tuloy, mga kababayan, itong si Renato Limsiaco Jr. At nakikita natin dito, mga kababayan, na dinidepensahan niya itong mga ginagawa ng kongresista, mga kababayan, at ito, nahuli na nga. Ito, pagpatuloy natin. To defend the Yes. proposal of the corporation, All Your Honor. right, yes, well taken. So now I proceed from where we left off last Tuesday. I would like to finish with the POA's basis for disclaimer of opinion issued in 2022. Attorney Cuevas, can you help us? Dito na lang muna tayo, mga kababayan. Ito pag-usapan natin ito. Ma-excellent to, mga kababayan. Ito ito yung mga punto natin, mga kababayan. Unang-una, inaasahan ng taong bayan, lalo na tayo, mga nagbibigay, nagko-contribute ng PhilHealth, mga kababayan, na itong mga taong inilagay sa posisyon dyan sa PhilHealth ay tutulong pag-improve ng services ng PhilHealth, mga kababayan. Diba? Kaya nga, kung magkakasakit tayo, kaya nga, hindi tayo makapagreklamo, mga kababayan, na kinakaltasan tayo every month sa sahod natin ng pangbayad sa PhilHealth. Hindi tayo makareklamo kasi automatic yan, mga kababayan, deduction. And yet, kapag magkakasakit tayo, ma-hospital tayo, mga kababayan, or kahit sino sa pamilya natin, konti lang benefits makukuha natin, mga kababayan. Diba? At until now, umaasa pa rin tayo na someday, itong PhilHealth ay mag-i-improve na kung saan hindi na tayo mangangailangan ng kahit anong private insurance, mga kababayan, di ba? Unfortunately, mga kababayan, nakikita natin dito, lumabas dito sa oral arguments or arguments ng Supreme Court, mga kababayan, na itong mga taong ito na inilagay dyan ng administrator na, bilang administrators ng PhilHealth, mga kababayan, na inaasahan ng mga taong tutulong sa kanila, mga kababayan, ay hindi pala talaga nag-iisip para sa ikabubuti ng taong bayan. Ito, klarong-klaro, mga kababayan. Sino ang pinapanigan dito? Yung mga politiko, mga kababayan. Diba? Bakit natin nasabi? Ito, klarong-klaro. Kasi nga, instead na magsabi ka ng totoo, papanigan mo yung PhilHealth na tinatrabahuan mo at yung taong bayan na siniserbisyuhan mo, kinakampihan mo pa yung gumawa ng kabulastugan dyan sa PhilHealth, itong mga kongresistang ito, mga kababayan. Yan yung kung pwede pa natin to banatan, kasi inaasahan ka namin, sir. Ilang taon na kaming naghirap na magbayad dyan sa PhilHealth. Inaasahan ka namin na ma-improve mo yung services ng PhilHealth, and yet ito yung ginagawa mo. Kinakampihan mo itong mga kongresistang gumagawa ng kabulastugan dyan, nagnanakaw ng pera dyan. Di ba? Ito yung nakikita ng mga kababayan. Itong mga administrators ng PhilHealth, hindi natin alam kung sinong naglagay sa kanila dyan. Yung alam ko, ang naglagay nung last year, na kasi may bago ng administrator ngayon ng PhilHealth, mga kababayan. Yung last year, yung si ano ba yung pangalan? Nakalimutan ko tuloy, mga kababayan. Sorry. Alam ko si President Bongbong Marcos yun, mga kababayan. Dito natin makikita na itong mga administrators ng PhilHealth, mga kababayan, inilagay lang dyan sa PhilHealth para makita ng mga politiko, lalo na ng mga kongresista, mga kababayan, kung magkano yung pera ng PhilHealth.
At once malaman na nila kung magkano yung pira ng PhilHealth mga kababayan, yan na yung time na gagatasan nila yung PhilHealth mga kababayan. Ito yung nangyari last year, ngayon, dito sa 2025 budget mga kababayan. At last year din, sa pag-transfer nila ng funds. So, ang ginawa ng PhilHealth administrators mga kababayan, pinapalaki yung pera, kinukuha ang pera ng taong bayan galing sa kanilang sahod every month para lumaki yung pera ng PhilHealth at anong gagawin? Ita-transfer doon sa National Treasury mga kababayan. At ilalagay doon sa mga DPWH projects na kung saan itong mga kongresista mga kababayan ay ang mga contractors doon. Ito yung actual na nangyayari mga kababayan. Naku, ang sakit sa bangs nito mga kababayan. Ang sakit sa bangs. Bakit? Tayo yung nagbabayad mga kababayan ng PhilHealth natin. Ninyet ninanakaw harap-harapan. Na kung wala pang nagpetisyon ito mga kababayan. Dito sa Supreme Court, magpapatuloy ito dito mga kababayan. Nako. O kayo dyan, tayo dyan mga nagtatrabaho, nagbabayad ng PhilHealth every month. Ito yung realidad natin ngayon. O, ito yung realidad na kung saan yung pera natin binubulsa ng mga congressman na ito at ng ibang politiko. Mga kababayan. O, kahit anong ipapalabas nila dyan na kung saan i-require yung PhilHealth na pagandahin yung services nila, most likely mga kababayan, hindi yan mangyayari kasi nga yung mga inilagay nila dyan na mga administrators ay nagtatrabaho para sa kanila. Hindi para sa ating taong bayan. Nako, mag-comment kayo dito. Ang sakit sa bangs nito mga kababayan. Comment nyo dyan. Kung ano sa tingin nyo dito. Nako. Mag-file kaya tayo doon sa Supreme Court mga kababayan na hindi na yan i-require yung PhilHealth mga kababayan. Kasi ito lang yun. Ninanakaw yung pera sa PhilHealth. Nako. Kahit yung administrators ng PhilHealth, hindi kakampi ng taong bayan. So, comment kayo dyan. Anyway, paki-like and share ng video natin mga kababayan. Stop lang muna tayo dito. And then ito, pag-isipan natin, reflect natin yung mga nangyayari. Paki-share ng video na ito mga kababayan para malaman din ng ibang nagko-contribute ng PhilHealth kung anong status ng PhilHealth natin. And then paki-subscribe na rin po sa ating channel. Okay, maraming salamat po sa lahat at